Magandang gabi para sa lahat ng ating mga kapatiran na nanonood sa Church of the Living Faith para po sa atin pong ikawalo, day 8 ng atin pong pagbabahagi para po sa ating season 35 ng ating pong prayer and devotion. Ako po si Pastora Tess Aquino ng Church of the Living Faith in Malabon. So sa gabi pong ito ay atin pong muli at tunghayan ang patuloy na maririnig natin na yung experience sa pag-evangelism at yung testimony about sa life kay Jesus at yung mga tips patungkol sa evangelism. So tayo po muli ay manalangin at ang nais ko pong basahin CP ay magmula po sa aklat ng Galatia sa chapter 2 verse 20 na ito po ang ating mababasa. Hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako ay nabubuhay pa sa katawang lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umiibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang mga salita. Father God, in the name of our Lord Jesus, we come to you right now, Lord. Salamat, Panginoon, sa muli sa gabing ito, Panginoon, sapagkat binigyan mo po ako ng pagkakataon muli, Panginoon, para po maibahagi ang iyong mga salita at ganun din po yung team, Panginoon, para sa Season 35, O Lord, yung testimony, experiences about sa evangelism. Patuloy nga po kayo, Panginoon, na kumilos sa bawat isa sa amin at sa patuloy na pakikinig namin gabi-gabi sa daily devotion. Lord, paghari ka kahit nasa online lang kami, ang ito po, Panginoon, ay magsilbi magamit na kasangkapan para po sa kalakasan ng lahat. Sapagkat, Lord, tunay na ito po ang aming buhay, walang iba kundi kung paano ka nagsakripisyo para sa amin. Huwag kami manghinawa sa pagsakripisyo ng aming oras at panahon, O Lord, sa pagbahagi ng iyong mga salita. Maraming salamat. Pagpalain mong lahat na makikinig tonight sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. So sabi nga sa atin pong binasa, di ba, na hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo. So tayo, habang tayo ay minamahal ni Jesus, na yun ay pinakita niya sa atin kung paano na inalay niya, sinakripisyo niya ang buhay niya sa atin. So, naniniwala ako na isa sa mga sukatan para maipadama natin kay Jesus yung pagmamahal natin ay yung sakripisyo na ibinigay niya sa atin ay atin din itong maibigay sa Kanya in return, bagamat wala naman tayong maipagmamalaki, kundi sa biyaya ng Panginoon kaya tayo ay naligtas. But yung po bang buhay niya na sinakripisyo para sa atin, naniniwala ako na karapat-dapat na alayan ang Panginoon ng ating pagmamahal at yung mga sacrifice na pwede nating ibigay at walang iba kundi yung paghayag ng kanyang mga salita. Ang naranasan ko po sa mga pag-evangelize, nakaranas po ako ng sa Samar, sa Antique, nakasama ako dyan sa mga mission na ganyan, na doon ako ay bago pa, talagang masasabi ko na hindi siya madali. Mahirap, lalo na nung ako ay first timer lamang, talagang hilong-talilong ka na hindi ko alam kung ano yung sasabihin, no? Di po katulad ngayon na ang ating sistema sa Church of the Living Faith ay talagang dinidisipulo natin ang mga kapatiran para mabigyan ng mga tip paano ang gagawin, ano ang mga sasabihin, at ano pa yung mga kinakailangan na gagawin natin kapag nandoon na tayo. Nung kami ng panahon ko, ay bago pa lang ako noon, puro
yung mga actual na experience, yung mga naoobserbahan ko na ginagaya-gaya ko. Kaya talagang pagdating sa pagbahay-bahay ng mission namin ay mangangapa ka. Ipagpipray mo talaga siya, iluluhod mo talaga siyang mainam kung ano ang salita ng Panginoon na pwede mong ibahagi sa kanila. Pero ang napakabuti ng Panginoon doon dahil hindi naman po wala naman pong pagkukulang na nangyari, bagkus ay habang nagpapatuloy na yun ay isinasagawa, ang pagiging mahiyain, nabawasan, yung takot nabawasan, at ngayon ay meron na tayong lakas ng loob. Bagamat may pag-aalala, paminsan-minsan, hindi naman nawawala yun. Minsan may agam-agam, minsan may worry na baka pagpunta mo doon ay hindi ka tatanggapin, hindi ka pakikinggan. Pero katulad nga ng sinabi ng ating mga ibang kapatiran, si Brother Kevin na nagsabi na ang tip ay dapat equip ka, dapat may alam ka. So siguro naman dahil sa puti na ng buhok ko na ito, marami nang itinuro sa akin ng Panginoon. Kaya yung mga takot na katulad noon nararamdaman ko nung bago pa lang ako ay hindi na katulad ngayon. Kung lakas ng loob ay meron na rin ngayon. Bagamat may mga moment pa rin na may pag-aalala at saka agam-agam. So, yan ang mga na-experience ay hindi siya madali. Nakakatakot, nakakapagpatawag dito, nagki-create ng agam-agam na ano kaya gagawin, tama ba itong sasabihin ko, tugma kaya, pakikinggan kaya ako, tatanggapin kaya ako, kapag in-invite ko kaya, pagbibigyan ako. Kaya talagang hindi siya madali. Naranasan ko na ako po ay nakapag-share sa loob ng jeep, pero mabuti po ang Panginoon dahil kumilos po ang Panginoon doon na yun po ang naging kasangkapan ng Panginoon para meron po kaming kapitbahay dito na makakilala sa Lord at bago po siya pumanaw, pumunta sa kabilang sa Panginoon, nakilala na niya ang Panginoon sa buhay niya dahil po sa pangangaral ko doon sa jeep. Kasi bakit? Dahil kasi nung nakasakay ko siya, kapitbahay ko talaga siya, nakasakay ko siya, doon naman sa tanong ng tanong, no? Ano yung born again, ano yung rebulto, ano yung Maria, ano yung ibig sabihin na si Jesus ang maliligtas. So yun ang mga tanong niya sa loob ng jeep at puno ng pasahero ang loob ng jeep. At purihin ang Panginoon. Habang nagsishare ako, ramdam na ramdam ko ang presence ni Lord. At naniniwala ako na nandoon ang Panginoon na sumasa akin during that time habang ako po ay nagbabahagi. At yun po ang naging kasangkapan para siya po ay magbalik loob sa Panginoon at patuloy na kilalanin ang Diyos. At nakakatuwa dahil yung mga improvements sa buhay niya ay bagamat hindi ko nakasama sa church, pero siya po ay meron po kasi siyang pinsan na Christian na rin, kaya doon po siya sumama at ang kanyang mga patotoo nakakatuwa, no? Kaya yun lang, yun pang experience mo na nung una nakakatakot, pero kapag nakita mo ang kilos ng Panginoon at merong nababago ang buhay dahil ikaw ay ginamit ng Lord na kasangkapan para makakilala siya sa Panginoon, masarap. Ang sarap-sarap sa pakiramdam na talagang mayroong joy na nasa puso na lagi mong, mentras na nararanasan mo ito ay palagi mong hahangarin. Kaya sabi nga, ang masasabi ko lang na
ito yung buhay natin. Na kung talagang nakilala natin ang Panginoon sa buhay natin, ang pinakapangunahin at greatest commission o command ng Panginoon, walang iba kundi ibahagi ang kanyang mga salita. Kasi tayo, nakakilala tayo sa Panginoon dahil may nagbahagi din sa atin. Hindi natin nakilala ang Lord kung walang nagbahagi sa atin. Kaya ito rin in return, dahil kasi yun naman ang pinakapangunahin na purpose ni Lord kung bakit natin siya nakilala. Pinakita niya, tayo ay inabot, nagpakilala siya sa atin, nung nakilala natin siya, pinaranas naman ng Panginoon na totoo siya, buhay siya. At yung mga nalalaman natin, mga salita niya na pinanghawakan natin, nangyari yan sa buhay natin. Pinatutuhanan ng Panginoon na hindi siya sinungaling. Na talagang siya ay Diyos na napakabuti, buhay sa mga nananalig sa Kanya. At talagang naroroon yung kalayaan, na yung kumpiyansa na pag tayo ay lumapit sa Kanya, tayo ay diringgin niya. Kaya itong mga mabuting balita na ito na pinaranas niya sa atin, walang ibang purpose ang Lord diyan, kundi ipahayag mo rin sa iba. Kaya ang sabi nga, ang isang Kristiyano na hindi nagpapahayag ng kabutihan ng Panginoon ay hindi siya talaga Kristiyano. Kaya ganun lang yon mga kapatid. Kaya ang tip ay paano mag-evangelize. Una, syempre, yung relasyon na naranasan natin sa Panginoon. Lagi nating alalahanin, lagi natin i-recall, lagi nating i-evaluate na saan na ba tayo ngayon mula nung nakilala natin ang Panginoon. Yung relasyon na nagkaroon tayo sa Panginoon ay mahalaga na yun naman ang ipakilala natin sa iba. Kasi yung relasyon na yan, hindi na katulad ng relasyon na nung hindi natin nakilala ang Panginoon, di ba nga, kilala lang natin ang Diyos dahil sa tradisyon, sa nakagisnan natin, nakaturuan. Pero ito iba. Ang Panginoon ay buhay na nagpakilala sa atin. Naranasan natin na yung tunay at totoong relasyon bilang ama at tayo ang kanyang anak ay napakahalagang ipahayag natin ito sa iba. At pangalawang tip, una, relationship. Pangalawang tip ay yung knowledge of God, yung Bible. Na alam natin na ang Biblia ay maraming tayong nabasa. Nung tayo ay unang nagbasa ng Bible, nagulat tayo. Na ang dami palang mali sa nakagisnan natin, ang dami palang dapat baguhin. So alam natin na kung ano ang nakasulat sa Word of God, sa Bible, ay hindi natin dapat inililihim ito sa mga kapitbahay natin, sa mga mahal natin sa buhay, sa mga kaklose natin. Okay? No? So, bukod sa relasyon natin sa Panginoon at yung mga salita ng Diyos na nalalaman natin, kaya tayo ay lumaya, no? Siyempre, yung sinasabi ng ating mga naunang mga kapwa manggagawa, yung the godliness of life, yung buhay na yung binasa natin sa salita ng Panginoon ay ina-apply natin sa buhay. Yung sinasabi nila na talagang mahirap makapag-win sa loob ng pamilya. At naniniwala ako na totoo naman yun. Pero hindi siya sa lahat. Liban na lang kapag ang pamilya natin ay sobrang matigas ang puso, sarado ang puso tungkol sa Panginoon. Pero pag gaano man katigas ang kanilang mga puso, kapag nakita nila na ipinamumuhay natin ang ating binabasa, na wala pong matigas na bato kapag yan ay napatakan ng luha, di po ba? No? So, ibig sabihin,
yung mga godliness na buhay natin, mga patutuon natin na nakita nila totoo nga. Nakita nila kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay natin. Yan po ang madaling makakapag-akay sa kanila. Yung kapitbahay natin, kakilala natin, no? Pag nakilala tayo, madali po silang sharean kasi nga ang ating buhay ay isang buhay na patutuo na kanilang nasaksihan. Okay, so pang-apat na tip, syempre po, no, walang makapananaig sa panalangin. Dahil ang panalangin, ito yung ating koneksyon sa Panginoon na kinikilala natin na ang Diyos, ang siyang tanging may kakayahan para tayo ay tulungan na dalhin ang mga ligaw sa kanyang paanan. At sabi, the Bible says that the Lord ay ang siyang magpapalago, siya ang magpapatubo. So, hindi tayo ang magpapatubo, hindi tayo ang magpapalago, kundi ang Panginoon. At bukod pa sa panalangin na pagpapalago at pagpapatubo, syempre si Lord ang nakakaalam kung sino yung sa kapitbahay natin, sa kaibigan natin, kung sino yung bukas ang puso doon na nangangailangan ng kaligtasan. Of course, lahat naman ay nangangailangan ng kaligtasan. But kapag kasi ang isang tao walang longing sa salita ng Panginoon, pag sinabing longing, yung bang may mga tao na talagang gustong-gusto nila makilala ang Diyos, hindi lang nila alam kung papaano. Gustong-gusto nilang malaman ang salita ng Panginoon, hindi lang nila alam papaano nila alamin. Katulad ng may lumapit sa akin, ang sabi ay gusto niya raw pag-aralan ang Bible kasi kapag siya lang daw mag-isa, hindi niya naiintindihan. At gustong-gusto raw niya na magkaroon ng linaw na ano ba yung naririnig niya, na ano ba yung relasyong tama sa Diyos. So yung mga ganon na naghahanap ng salita ng Panginoon, dun pa lang ay isa ng bukas na pintuan para sila ay mabahaginan. Ang tawag po dyan ay mga bukas na puso o mga matatabang lupa na inihanda na ng Panginoon. Nangungusap na ang Panginoon. Kasi ako naniniwala na ang sinasabi ng Panginoon na hinog na ang anihin. Na alam na ng Panginoon talaga kung sino yung hinog na, kung sino yung dapat na kailangang maani na. Kaya napakahalaga ng prayer. Una, para doon sa tao na ating babahaginan. Pangalawa, para sa ating sarili. Dahil kasi mahirap mag-evangelism ng hindi natin hinihingi ang lakas mula sa Panginoon. Dahil ang prayer ay yun ang power natin. Okay? So, panglima, syempre yung ating courage. Kasi alam niyo, ang pagwi-witness, no, hindi yan madali talaga. Dahil kasi hindi mawawala yung mahihiya ka, hindi mawawala yung pag-aalala na pag kumatok kaya ako sa bahay, papapasukin ako. Kapag nag-imbita kaya, tatanggapin ako. Na hindi mo naman kaano-ano, di ba? At saka yung the fact na bigyan mo ng panahon at oras yung hindi mo naman kaano-ano, wala naman kayong relasyon. Kundi pupunta ka lang doon sa isang lugar para sabihin sa kanila that Jesus loves you. Hindi siya madali. Kaya yung courage na yung sinasabi kanina sa aklat ng Galatians chapter 2 verse 20, nakasabi doon na kung paano namatay si Kristo, nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Sabi ni Apostol Pablo, ay hindi na ako ang nabubuhay ngayon sa sarili ko, kundi ako ay nabubuhay na para kay Kristo. Kaya kung nabubuhay tayo para kay Jesus, syempre, kung ano ang puso ni Jesus, yun ang ating susundin. At ang puso ng Diyos,
Nais niya na ang lahat ay maligtas, nais niya ang lahat ay makakilala sa Kanya, nais niya na ang lahat ay makalaya mula sa kasinungalingan ng tradisyon, mula sa kasinungalingan ng mga nakagis ng relihiyon, kundi ang lahat ay makalaya sa pagkakagapos ng mga maling paniniwala. Kaya kung tunay na si Jesus ay nabubuhay na sa atin, yung sakripisyo na inalay niya sa atin, He deserves na ibigay rin natin yung sakripisyong oras at panahon natin to share His gospel. So yun po, no? So ang relasyon natin sa Lord, ikwento natin sa kanila ano ang naranasan natin, no? At yung ating mga alam kung ano ang meron sa Biblia, kaya mahalaga magbasa tayo ng Bible para alam natin kung paano natin ituturo. Kay pangatlo, yung ating pananalangin. Napakahalaga po niyan. At pang-apat, yung courage natin. Dahil kasi ang pagdidisipulo, ang pag-witness, pag-evangelize, hindi po yan maiksing panahon. No, pagkatapos mo sila ay makilala, hindi lang kasi natin ini-introduce yung Word of God sa kanila para after na makilala ay tapos na, hindi po. No? Kasi kapag ganun ang ating sistema ay para po tayong para po tayong nagtanim ng isang halaman at tapos iniwan natin na hindi pa nga rooted, hindi pa nga bumaon ng gusto yung kanyang ugat, hindi pa nga siya nagkaugat, no? Hindi na natin diniligan, hindi na natin inalagaan, may posibleng yan ay mamatay. Kaya ang evangelism ay kailangan tuloy-tuloy. Ito ay isang long-term commitment na ibigay natin doon sa mga tumanggap sa Panginoon na inintroduce natin si Jesus. Kaya aalalayan natin sila hanggang sa mag-mature sa salita ng Panginoon. Kaya hindi lang siya pwedeng isang gabi o isang araw tapos na. Kundi ito ay tuloy-tuloy na pag-akay hanggang sa ang resulta ng salita ng Panginoon ay maging malalim sa kanilang mga puso. At paano natin malalaman na maging malalim? Diba? Yung panahon na sila ay nasasaktan, matuto na silang tumayo at manindigan sa salita ng Panginoon. Kapag sila ay nasa panahon ng mga suliranin, alam nila kung kanino sila tatakbo. At yung tatakbuhan nila walang iba kundi ang Panginoon. At paano pa? Magdidesire yan na hindi sila nakukontento na mahihinto ang kanilang pag-aaral ng salita ng Panginoon. Yan ay maghahanap at maghahanap para po bang taong uhaw at gutom sa salita ng Panginoon. So, and then, syempre, nandun na yung transformation, may pagbabago sa buhay. Kaya hanggat hindi natin nakikita ang mga sign na katulad nito, ay hindi tayo titigil sa pag-witness sa kanila, sa pagdidisipulo natin sa kanila. Kaya this is a long-term commitment doon sa tao na pinakilala natin ang Panginoong Hesukristo. Kaya kailangan ng courage. Kaya again, sabi sa aklat ng Galatians sa chapter 2 verse 20 na nasabi dito, ang buhay ko, hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, ako ay, sabi niya, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umiibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Kaya kung mahal mo ang Panginoong Hesus, ibigay sa Kanya ang nalalabing buhay. Walang iba kundi paglingkuran siya sa pamamagitan ng pag-akay ng mga kaluluwa na hindi pa nakakilala sa Kanya.
purihin ang Panginoon. Let's pray. Father God, sa oras na ito, Panginoon, amin po, O Lord, dinadalangin, O God, yung team, Panginoon, for this season 35, O God, na yung yung pag-i-evangelize o yung paghahayag ng iyong mga salita. Na ito, Panginoon, ang pinakadulo at pinakahangganan, pinakamahalaga na utos mo, Panginoon, na ito yung layunin kung bakit tinipon mo kami, kung bakit binukod mo kami, kung bakit nakilala ka namin, kung bakit ipinaalam mo sa amin ang kabutihan mo. Sapagkat, Lord, naghahanap ka ng bunga namin. Hindi lamang yung bunga sa aming karakter, hindi lamang yung bunga na sinasabing kabaitan o yung transformation ng aming buhay, kundi bunga rin, Panginoon, na makapagdala ng kaluluwa sa iyong paanan. Kaya tulungan mo po kami na maging consistent sa pasaning ito, Panginoon. At dalangin ko po na ibilang mo po ang Church of the Living Faith na isa sa mga manggagawang magsisipag, magtitiyaga para makisalo, makihalubilo, maging bahagi sa pag-aani ng mga hinog ng mga aanihin na walang iba, kundi ang mga kaluluwang hindi pa nakakilala sa iyo. Huwag mo pong itulot, Lord, na ito'y baliwalain ng CLF, yung pag-evangelize, at sa halip, Lord, ito po ay ituring naming pinakamahalaga na dapat gampanan at pagtuunan ng panahon ng isang iglesia. At itulot mo, Panginoon, na ito po ay mangyari sa Church of the Living Faith. Kaya Lord, sa mga D5 leaders at sa mga kasalukuyang dinidisipulo, sa mga home Bible studies, Panginoon, patuloy mo pong samahan ang iyong mga manggagawa, Panginoon. Tulungan mo kami, gabayan mo kami, Lord, at dalhin mo po ang mga kaluluwa na inihanda na ninyo para makinig at gamitin mo po kaming kasangkapan para sila, Panginoon, ay akayin patungo sa iyo. At sa mga bago pang dinidisciple ngayon, na Lord, we are looking forward, Lord, na darating ang panahon, Panginoon, na sila po ay ma-involve sa local church, Lord, na walang iba kundi ang CLF. Kaya tulungan mo kami patuloy at pagpalain, Panginoon, ang mga ministeryo ng mga kapwa manggagawa, lalo na po, Panginoon, ang paghahayag ng iyong mga salita. Lord, dalangin din po namin, Panginoon, ang amin pong bansang Pilipinas, na patuloy mo, Panginoon, na kasangkapanin ang bawat iglesia na kung saan ay nananalig sa iyo upang, Panginoon, ang mga kapwa Pilipino na hindi pa nakakilala sa iyo ay maabot sa pamamagitan, Panginoon, ng mga kapwa mananampalataya na ang hari sa buhay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Patuloy mo po, Lord, na pagpalain ang bansang Pilipinas at ilayo sa anumang mga sakuna, katulad, Lord, ng the big one na lindol. Lord, yung palapit na namang La Nina, ilayo mo po, Lord, ang mga makakasira sa mga tanim, makakasira sa mga ari-arian, sa halip na ito po ay makakasira, ito po ay magiging pagpapala, Panginoon. Maraming salamat po. We are praying din, Lord, sa maraming mga nililitis ngayon sa Senado, sa mga komite, Panginoon, ng mga congressmen at ng mga senador, Panginoon, na yung mga kaso na hindi pa po natutuklasan, hindi pa po lumulutang ang katotohanan. Katulad po, Panginoon, ng pugo, Panginoon, na kasalukuyang nililitis. Na sana po nga po, Panginoon, lahat ng kanilang kasinungalingan, ang sabi doon, yung mga 7 pugante, 7 mga kriminal na hindi basta-basta ang nahuli doon. At yung isa nga po na yung mayor na 50% ng kita do sa pugo ay siya ang nagmamay-ari pero nagmamaang-maangan.
hindi alam kung kailan siya pinanganak, hindi niya alam paano siya pinanganak, hindi niya marami siyang mga kababalaghang mga salita na nakakaligaw sa mga nakikinig na paano siya naging mayor gayong hindi niya alam kung saan siya nakatira nung maliit, hindi niya alam kung saan siya pinanganak. Lord, ang mga pandarayang tulad nito, Panginoon, ikaw ang higit na nakakakita. Lahat, Lord, ay lantad sa iyong harapan. Kaya, Lord, dalangin namin, hindi lamang po ang pag-imbestiga sa pugo, kundi ang iba pang mga kaso, Panginoon, na magpahanggang ngayon ay wala pa rin pong ah, namumuong desisyon, Panginoon, ang mga sangay po ng aming pamahalaan. Tulungan mo po patuloy, Panginoon, lalo na po yung mga illegal na droga na parami ng parami ang mga users, ang mga pushers, oh God, na hindi po napagtutuunan ng focus, ng pansin. Kung napapansin man ng aming government, hindi ganun ka-strict ang kanilang pamamalakad para sawatain ang mga ganitong mga kaso, Panginoon. Kaya, Lord, mahabag ka po sa aming bansa, maging pang nangyayari sa mga Scarborough Shoal na ito, Panginoon, na patuloy na panggigipit at pagsisinungaling ng China. Lord, wala kaming maipagmamalaking anumang armas, kundi wala po kami iba masandalan, kundi ikaw lang, Panginoon. Na aming hinihiling, Lord, huwag mo pong pabayaan ang bansang Pilipinas because we claim, Lord, and we declare that the Philippines is yours. At ikaw, Panginoon, ang magtatanggol sa bansang ito, Panginoon, sapagkat, Lord, marami kang mga anak na nananalangin, nagkakaroon, Panginoon, ng pasanin at pagmamahal sa bansang Pilipinas, Panginoon. Maraming salamat po. And praying din po para sa mga tahanan, sa mga kaguluhang nagaganap sa loob ng tahanan, sa mga panggugulo, pangwawasak, paninira ng dyablo, para ang pamilya ng tahanan ay kanyang wasakin. Lord, hindi mo pahihintulutan, Panginoon, na ito po ay maganap sa sino man na nasambahayan, Panginoon, ng mga anak mo, ng mga lingkod mo, Panginoon. Because we believe, Lord, that everything, Lord, na nangyayari, all things work together for good, na even the enemy meant it for bad, but you meant it for good, Lord. Dahil, Panginoon, kaya mong balikwasin, kaya mong baliktarin ang mga pangit na pangyayari into our good, O God. At lagi na, Panginoon, ang purpose nito ay para pa rin sa aming ikabubuti. Dahil, Panginoon, kayo ang Diyos na nagre-restore, kayo ang Diyos na nagbubuo ng mga wasak na buhay, kayo ang Diyos na nagpapanumbalik sa mga sira-sira at gulagulanit na buhay namin, Panginoon. Kayo ang Diyos na nagbabalik ng pag-asa, kagalakan at kapayapaan sa aming mga buhay. Kaya tulungan mo po kami, Lord, na patuloy na manghawak at manalig sa iyo, Panginoon, sapagkat, Panginoon, kayo ay Diyos na buhay at kami ay anak mo, na sa lahat ng umaasa sa iyo, Panginoon, hindi mo itataboy, hindi mo bibiguin, sapagkat Diyos ka at Ama na lubos na nagmamalasakit. Kaya kasama ang aming mga kapatiran, Sister Vanessa Rillion, na sa kasalukuyan nag-undergo sa mga laboratories, Panginoon, sa mga chemotherapy, oh God, in Jesus' name, ganun din po si Domenica Dabuet, Lord, na biyanan, Panginoon, ni Jen Dabuet ah, sa Pilapil na Bato sa Umboy, na humihiling, Lord, na financial provision para sa mga laboratories ng kanyang biyanan at yung schedule, Panginoon, ng chemotherapy, Lord, na sadyang napakabigat para ito sa kanila. Kaya yung mga advices na saan sila pwedeng humingi ng tulong sa mga Senate, sa mga DSWD, sa paghingi ng guaranteed letter, Panginoon, para magamit sa mga hospital. Tulungan niyo po sila sa paglalakad ng mga papeles na ito na gamitin niyo, Lord, na kasangkapan ang sangay ng gobyerno para matulungan na paggamot, Panginoon, ng
si Domenica Debuit at saka si Sister Vanessa Relion. Lord, ang patuloy, Lord, ang iglesia mo, Panginoon, selyuhan ng banal na dugo ng Panginoong Hesukristo at kayo ang siyang magiging muog namin, Panginoon. Lord, protect us, Lord. Be our shield, O God. Ano man ang panggugulo ng kaaway, Panginoon, Lord, aayusin mo. Sapagkat, Lord, ang iglesia, ang Church of the Living Faith ay sa iyo. Kaya, Panginoon, ikaw po ang mangangalaga sa amin. Di kami dapat matakot, di kami dapat mangamba. Dahil, Panginoon, pangako mo yan na sa mga panahon ng pagsubok, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Maraming salamat. Bless everyone na nakinig tonight at pagpalain, Lord. Ang mga salita mo, pagpalain mo rin po ang buhay at ang mga mahal nila sa buhay. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming hiling, Ama, sa patnubay ng banal mong Espiritu at sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Good night po and God bless everyone. May the Lord ay maging gracious po at maging merciful po sa ating lahat. Amen.